Ng isang grupo na makiisa sa paggunita ng People Power Revolution sa February 25 para labanan daw ang tila pagbabalik ng diktadorya sa kasalukuyang administrasyon. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, naniniwala ang February 25 Coalition, samahan ng mga grupong tutol sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani at mga taong biktima ng karahasang dulot ng martial law na may mga palatandang bumabalik ang diktadorya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kung dapat o kaya dapat ay makiisa daw ang sambayanan sa paparating na paggunita ng EDSA People Power Revolution para buhayin muli ang alaala ng madilim na tagpo sa ating kasaysayan sa ilalim ng batas militar. Ito'y pagpukaw din ng kaisipan para labanan ng anumang pagtatangkang ibalik ang anumang uri ng diktadorya. Kabilang sa mga palatandaang bumabalik ang diktadorya nila ay pagyurak sa mga karapatan ng higit sa 7,000 anila na napatay sa kampanya kontra iligal na droga, ang pag-atake ng Pangulo sa Simbahang Katolika, ang panukalang ibaba ang age of criminal liability, ang bantang bawiin ng writ of habeas corpus. Hawig daw ang mga pangyayaring ito sa mga nangyari din bago inanunsyo ni dating Pangulong Marcos ang batas militar. Dapat rin daw bantayan ang pagtatangkang pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang at nagpahayag sila ng pagkabahala sa napapabalitang pag-appoint sa Mayo ni dating Senator Bongbong Marcos sa isang mataas posisyon sa pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na handa siyang ideklara ang martial law kung merong banta sa seguridad ng bansa. Bukas ang pagtitipon sa lahat ng ibig dumalo, bagamat walang explicit invitation o specific kung pagkumbida sa mga politiko gaya ni na Vice President Leni Robredo at dating Pangulong Noynoy Aquino o di kaya kay Senator Laila de Lima. Kung darating man sila, wala silang special seat at hindi bibigyan ng pagkakataong magsalita sa entablado sa darating na 25 ng Pebrero. Gagawin ang pagtitipon sa People Power Monument. Ito ay para bigyang halaga daw sa pagtitipon ang kalagayan ng mga naging biktima ng martial law at mga maralitang biktima ng war on drugs at yung mga tinatawag na extrajudicial killing. Kung maaari, pagsasalitain din ang mga survivor ng mga insidente na itinuturing ng extrajudicial killings sa ating bansa. Bago ang pagtitipon sa February 25 ay may Walk for Life ang mga obispo sa February 18 para bigyan din ang paggalang naman sa karapatang tao. Asa naman ang ilang mga mababatas mula sa ASEAN member states na hindi na muling may babalik ang parusang bitay sa Pilipinas. Pauline Requesto sa detalye. Pinapurihan ng ilang mga mambabatas mula sa ASEAN member states ang naging hakbang ng Pilipinas na bawiin ang parusang kamatayan noong 2006. Kaya naman umaasa sina Parliament member Muso Chua ng Cambodia at Kastuhiri Pato ng Malaysia na hindi na ipapasa ng batas ang House Bill 4727 na nagbabalik sa death penalty. We have always been inspired by the people power movement, by the democracy, and we want to continue to put you on that very high position. It would greatly change the political situation. It would greatly change the social fabric of the region as far as abolishing the death penalty is concerned. Binigyang diin din ni na Albay Representative Edsel Lagman at Senadora Disa Hontiveros na hindi magiging sagot ang death penalty sa pagresolba sa problema sa droga at kriminalidad. Killing in the name of justice is not justice. It is vengeance, and vengeance is not justice. Samantala, inihiyag naman ni Hontiveros na dumarami na ang bilang ng mga senador na tumututol sa death penalty. Haring more or less simple majority na kami na kontra sa reimposition ng death penalty. Hinimok naman ni Lagman ang liderato ng Kamara na magkaroon ng lehitimong debate patungkol sa panukala. Aniya tila nakokompromiso ang interpellation nila sa Kamara dahil minamadali ng mababang kapulungan ang pagpasa rito. I will also urge the House leadership to allow a consensus vote so that the members of the House can freely articulate their sentiment. Wala raw alam ang Malacanang tungkol sa balibalitang si dating Senador Bongbong Marcos ang susunod na itatalagang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG.
Lumabas kasi sa isang ulat online na si Marcos ang uupo umano sa posisyon oras na mapaso ang 1-year ban sa mga natalong kandidato noong eleksyon. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, walang nakakarating sa kanilang ganitong impormasyon. Sinubukan ng GMA News na kunan ng reaksyon ang kampo ni Marcos pero wala pa silang tugon. Si Marcos ay tumakbo sa pagka-vice presidente noong eleksyon. Natalo si Marcos kay nooy Congresswoman Leni Robredo. Gumugulong pa ang electoral protest ni Marcos kaugnay sa umano'y anomalya sa eleksyon. Ilang biktima ng malakas na lindol sa Surigao del Norte ginagamot ngayon ng libre sa Davao City. Si Sweden Velado sa detalye. Mayroon man malindol, mahinahina lang. Hindi man na yung pader namin. Ngayon lang ang malakas talaga. Bakas pa rin sa muka ni Nanay Imelda ang takot habang isinasalaysay ang naranasang magnitude 6.7 na lindol sa Surigao del Norte. Sa lakas nga raw nito, bumagsak sa kanilang bahay ang malaking poste ng kuryente. Pinakamasaklap ay natabunan nito ang 11 anyos niyang anak na si Julian. Lubhang tinamaan ang kanyang likod. May ugat ding naapektuhan na nagdulot ng pagkaparalisa ng pareho niyang binti. Just this morning, nakapa-MRI kami. Hopefully, with that MRI, malalaman namin kung gaano ka-extensive yung or severe yung damage or yung injury. Kasalukuyang ginagamot ng libre sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang pasyente na isinugod noong Sabado. Nagpaabot na rin ng tulong si Pangulong Rodrigo Duterte. Yesterday, ma'am, one of the staff of President Duterte facilitated all the laboratory and imaging workups of our patient. Everything was for free. Nagpaabot na si Duterte ng tulong. Pira na para pang konsumo, kakain namin. Bukod kay Julian, isinugod din sa SPMC ang 8 taong gulang na si Jeneline Ebale. Subalit pumanaw din dahil sa severe head injury. Sa kabila nito, malaki pa rin ang pasasalamat sa may kapal ni Nanay Imelda na nakaligtas ang kanyang anak sa trahedya. Para sa Sakaling ipa-aresto na ng korte sa Camp Crame raw posibleng dalhin si Senadora Laila de Lima. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ito raw ay para matiyak ang seguridad ng senadora. Nauna nang sinabi ni de Lima na bagamat handa siyang maaresto, ay nangangamba siya na baka matulad sa mga napatay sa kulungan. I can secure them more doon sa loob ng Camp Crame. Kung ako ang tatanungin nyo, I feel secured. I feel confident na masecure doon sa loob ng Camp Crame. Aprobado na ng Commission on Appointments ang interim appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bilang kalihim ng Department of Justice. Ito ay sa kabila ng pagharang ni Senador Antonio Trillanes sa kumpirmasyon ng appointment ni Aguirre. Ang detalye sa ulat ni Juliet Carangyan. Aprobado na sa Commission on Appointments si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bilang kalihim ng Department of Justice. Is hereby confirmed. Masaya pero nakakatulog na ata ko mamayang gabi, but naalala ko meron pa palang hearing bukas, kaya limit ako pa rin, bitin pa rin siguro ang tulog ko. Nagpasalamat rin ang kalihim kay Senador Antonio Trillanes sa kabila ng pagharang sa kanyang appointment dahil sa kanilang pagharap kanina ay nabanggit ang kanilang naging magandang samahan sa nangyaring Oakwood Mutiny. Wala, nagpapasalamat ako kay Senator Trillanes. Gawa ng apparently we were able to talk. Yung aming good relationship 13 years ago nabuhay. Maraming din nakakaalam nung Oakwood Mutiny. I was the number 2 man of the Feliciano Commission. Ako lang ang pinayagan lang mag-interview sa kanila. Sa confirmation hearing ay nagawa rin ng kalihim na humingi ng paumanhin kay Trillanes. Bunsod ito ng umano'y masasamang salita na binitawan ng kalihim. Tinanggap naman ito ng senador. I asked for an apology. I'm really sincere about that. I should not have said that. Kaya sabi ko, for the first time in my 6 years as Secretary of Justice, doon lang talaga ako na wala ng equanimity or cool. Pero hindi rin pinalampas ng senador ang alegasyong sangkot si Aguirre sa immigration scandal at Bureau of Corrections scandal. That's precisely why I am opposing Secretary Aguirre
because I believe, based on his actions, his involvement in these incidents I have cited in my position, he cannot and will not investigate these things because he will just follow orders from his principal who wants to kill people. Kaya hiniling niya sa CA panel na ipagpaliban ang kumpirmasyon ng DOJ Secretary. Kaugnay nito, sinuspinde ang pagdinig at nagsagawa ang CA panel ng executive session. Matapos ang halos 1 oras na pagpupulong, sinabi ni Senadora Loren Legarda na nagdesisyon ng CA na irekomenda na si Aguirre para sa kanyang pinal na kumpirmasyon sa kabila ng objection ni Trillanes na hindi naman siya miyembro ng CA panel pero pinayagan pa rin siyang magsalita. Well, the executive session is a prerogative of the members of the commission, and it's not the first time it was done.